Kapag sinabi na po natin, ASEC, okay, pumayag ang pamahalaan na mag-declare ng public health emergency, ano po ang magbabago? Okay. So, ginagamit natin yung term na emergency at na-realize ko na marami kasi tayong mga kababayan, mga kapatid na parang natatakot sa sinasabing emergency. Para bang Mhm. ang naaalala nating lahat is, nako, magla-lockdown ba tayo dahil sa HIV? Ah, Ito na naman tayo. Hindi po. Nasanay lang po tayo at kasama ako, isa ako dun sa mga na-trauma na pag sinabing emergency, public health emergency sounds like COVID. Pero hindi po laging ganon. In this case, pag nagkaroon ng public health emergency or some are saying don't call it an emergency, call it a concern, pwede rin yun. mhm. Ibig sabihin, ang mga resources, ang budget, ang mga prioridad, ibig sabihin yung batas na tingin natin pwede pang paigtingin, baka pabilisin yung baka maging forthwith yung amendment ng batas na sinasabi Mhm. nila. Dahil sa isang public health concern, di ba? Usong-uso ngayon Mhm. yung salitang forthwith. Forthwith. So, ngayon, di ba? Pag yun na lang siguro, yun ang maging soundbite ko. Pag nagkaroon tayo ng emergency, baka yung kilos natin sa pag-ayos ng problemang ito ay maging forthwith. Mhm, mhm, mhm. Which is really good, ano? At kasama, so sabi nyo pagdating sa budget, the resources, Yes. naapektuhan po ba tayo matapos yung pag-freeze ng USAID? Hoy, magandang usapin 'yan dahil simula pa lang ng taon, 'di ba, nung nagkaroon ng desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos, si President Trump na nagpa-public naman siya, sinabi niya, I'm pulling out ganyan, tas Mhm. I'm freezing aid ganyan. And marami talagang kinabahan doon. Sa Pilipinas po kasi, sa usaping HIV, hindi tayo masyadong apektado nung freeze na yun pagdating sa Department of Health. Anong binibili kasi ng Department of Health ay yung mga ARVs, yung mga test kits, yung gamot, saka yung test kit. Ang ginagamit natin ay budget na natin. Pera po ng bayan, pera ng Pilipino. National budget po yan na hindi na tayo umaasa sa Mhm. usapin ng foreign aid. Meron lang konting naghalo-halo kasi. Yung tuberculosis program natin, yun naman, medyo mas may konting kumbaga worry pa rin sila dahil maraming ginagamit pa rin pambili na galing sa USAID pero kinikilusan na rin. Balik tayo sa HIV. Ang mas apektado dito at sinusuportahan namin sila, hinahanapan namin ng paraan na mailipat yung kanilang sabihin na nating charging handle or sa Tagalog yung pinagkukuhanan ng pera mula sa foreign aid papunta sa pamahalaan. Sino sinasabi ko? Yung ating mga partners sa community, yung mga nagbabahay-bahay o yung mga nagkakampanya para mas mataas yung impormasyon natin sa HIV. Yun yung nakikita natin at kinikilusan na natin sa ngayon.